Yes, good morning po mga katongs at magandang umaga po. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Update ko kayo dito sa ating talungan. Ayan na nga po sila. June 10 po ngayon. At birthday ng aking panganay, si Raybert. Ayan. Pero ala na po sila dito ngayon. Hinatid ko nung linggo dahil magpapasukan na, kaya sabi, hinatid ko sila nung linggo. Pati si Abo, si Dingdong umuwi na rin, kaya tatlo na lang kami dito ni Bato at ni Bisaya. So ayan na yung ating talong, mga katongs. So laki na. Paglalagay ko ngayon sila Bato ng ng calcium nitrate muna. Yan, bilis huwag pa lang po yan. 1 week, 10 days yan, 10 days kasi 1 week ng June 4 natapos, bali 1 week nga po. Yan, June 4 namin natapos tanim yan. So ganda na. Bilis na lang magpo ng talong makarecover. So yung sili natin ay ma-harvest na tayo. Kakapatsi na yung iba. Patsi, pero binombahan ko to kahapon ng pungguran. Tinutok ko lang dito sa baba kasi kakaroon nga ng patsi yung bunga. So tinutok ko lang yung sa baba. Ng ilan araw pa pwede nang harvestin. Okay po, at ayan,
May bisita po tayo. Magpapakilala lang tayo ulit, no, sir? Hello Ayan po. si Sir Arnel. Arnel Samuel. Arnel, ayan. Yung nag-recommend sa atin ng gamot dito sa Sili. Mga pataba. Siya yung nutritionist. Opo, plant nutrition. Plant nutritionist. Ngayon, pinasyalan niya kung tinignan niya kung ano naging lagay. Makalipas yung halos kulang isang buwan, ano? Oo, sir, halos. Simula nung yung CD natin dito is namamatay. Nalalanta. Nalalanta, nasisira po yung ugat. Sakto sir kung mapapansin natin ngayon. Ay ngayon sir, ano tingin mo? Sobrang ganda sir, oh. Tingnan natin, pasukin natin sir. Yung dating bansot na sinasabi natin sir, na ang akala natin hindi na po talaga magre-recover at saka magiging tuluyan ng mamamatay, naisalba po natin gamit si Biocosay. Yun. Tsaka yung pagka yung tumalab yung humic acid at tsaka yung dupos. Opo, iba pa rin po talaga kapag magkukondisyon tayo ng lupa muna bago magtanim sa Ito sir, alam niyo ba, ala naman chicken manure to eh. wala po ba? Ala, tapos ilang beses pa lang kami nag-abono rito, halos pangatlo. Pangatlo pa lang sir. Tatlo. Sa loob ng isang 40 days. Halos nasa lang sir, no? Kada 10 araw. Tipid pa yon, dilig lang. Kasi isang ligo, isang puno. Okay. Yun lang tapos ang puro winner lang sir yung ginagamit natin. Ngayon pinuro ko lang ng winner. Nung una kasi calcium. Calcium muna. Tapos yung pangalawa, doon ko hinalo yung Biocosine. Biocosine tsaka 2100. Yun yung dumating ka dito noon nung dineliver mo yung gamot. Opo. Buhat noon, ala na, tapos nagkuhan tayo ng purong winner na lang. Okay, hanggang doon na lang sir. Nag-concentrate na po tayo sa buong. Pero grabe pa rin po yung natatakot nga ako, parang tumabal ka ako. sumobra sa laki sir, pero although kahit na ganyan kalaki yung mga yan, Hindi, ganyan naman yung variety talaga ng 207. 207 na. Malalaking puno. Yun nga lang, nagkamali tayo, dapat single lang. Opo, dahil sa Hindi ko alam na ganyan ng variety yan. Hindi, ano kasi ganyan. yung last time natin tinanim sir, yung ina-expect mo medyo Mahiga. yun. Mahiga kasi maliliit lang na puno yun eh. Lumalaki lang yung pagka nagkaedad na. Ito, bata pa, laki na eh. Opo. Ganon din sir talaga, kahit yung ibig sabihin po, yung mga pataba nating nilalagay, simula nung naglagay tayo ng dupos, gumagana na po lang. Napakatipid lang. Talagang dilig-dilig lang ang ginawa ko dyan. Opo. Mapapansin mo po talagang kumukondisyon na yung lupa. Ito nga nung una, isang kwan lang yan, 3 drum. Ba? Yan. Ito lang lahat na. Ligo lang kasi ginagamit namin maliit. Tipid na tayo sa pataba, no? Tipid. Laki nang natipid dyan. Kaya kapag gagamit sila ng dupos at saka humic acid, sir, konting-konting pataba na lang yung gagamitin nila. Mainam, maganda yung dupos at saka yung Tsaka yung puno, sir, halos magkakapareho na po talaga. Hindi mo na, tulad nga na sinabi mo kanina, sir, hindi na natin alam kung nasan yung main. principal. Tsaka yung sanga. Halos magkakapareho na po eh. Kailangan na lang dito sir talaga tali. Kailangan tibayan yung ganyan. Tibayan na lang po natin yung Unang-una kasi sir talaga, ito kahit sa mga kasamahan nyo pong nagugulay, kapag paupo talaga sir, isa sa maganda nyo nang i-recommenda is dupos tsaka yung dupos buhayin po muna natin yung lupa. Gamit po si humic acid, tinutulungan niya din po yung mga microbes natin po para talagang maging marami at saka maalagaan. Basta't kapag sir, si Biocosine yung ibasal natin kahit anong gulay pa yan, kahit ampalaya, kahit kamatis, kahit yan. Basal na dilig. Opo, dilig. Pwede na din natin haluan ng 2100 pa rin. Para po talaga maiwasan natin yung sakit tsaka maganda yung usbong ng ating gulay. Pero grabe kanina pagdating ko, para yung tinatalbusan lang na sili ako kanina. Pumasok ka, marami naman palang bunga ka ako. Bala ko nga talbusan ako. Ang dami sir, pero yung bunga nila is mahaba naman po. Maganda naman yung bunga Maganda yung quality nila. Lapit ang maghalaw dyan. Sir.
Nasa kwan pa lang kasi to, 40 days. Batang bata. Pero yung Mahika, yun, 45 days din sa Mahika, nakaka-harvest na. Opo. Pero dito sir, halos 43 days pwede na tayo Mm. mag-harvest din. Tsaka yung Mahika, 40 days, na maliit lang yun. Hindi tumangkad na. Ano. Tapos ito, napasakto tayo sa tagulan. Pero Mm. may ano naman yan sir, may lunas naman yan. Tali lang. Tali na. Tayo pa rin naman yung magdidesisyon yan kung matutumba ba sila o hindi. Sa nag-aalaga po yan, no sir? Hindi naman yata lumulubog dito, no sir? Ay, hindi. Marami yung ganitong bunga, sir. Ganyan, ano? Pupunta na sa pupunta na sa ano to? Pupunta na sa reject niyan to. Ayan. Grabe. Diba, yan ang gustong gusto. Yung gustong gusto naman nila. Pang dynamite. Okay po mga katongsen. Tapos na nga po kami mag-almusal. After ko mag-spray. So, magkukan tayo. Dadamuhan natin yung puno ng palaya. Tapos lalagyan natin ng ito yung lupa. Ito yung tinatabon natin sa puno. Dito kasi in-stock yung chicken manure. Tsaka doon, oh. So kaya mataba yung lupa dito. Ngayon dadamuhan namin tapos tatabunan namin yung puno kasi lumilitaw yung ugat ng iba. Gawa ng pag-uulan nga nun. So kailangan nating tabunan. Ito na lang yung pantatabon natin. Maganda ng pantabon niya, ano? Yung nandun eh. Ha? So yan to, parehas, ano? Mainom pa yung pinupunla eh. Naghuli pa ako kahapon doon, siguro wala pang 20 yung hinulit ko. Wala pang 20 puno. Buti hindi na ulan. Kalabi yung spray natin na yun. Okay. Ito sinasabi ko. Bubunutan mo yung puno, anak, Tang, bago mo ilagay yung lupa.
Tanggalin mo na yung lupa doon sa gitna, yung dinagan niya. Na. Para hindi na makunanda mo. Okay po mga kasams, ayan, nagdadamo pa rin tayo dito sa palaya. So ito, tinamaan ng baltik, inaalis na natin, sabay damo para di na humahawa. Pero nung binombahan natin ng fungicide kanina, yan mainam din na tanggalin na rin natin. Mantigil kasi yung ulan. Tapos ayan o, nakalungkaw po yan. Ngayon pinalalagyan natin ng lupa. Yung may matabang lupa ang pinalalagay natin para makuha yung ugat. Ayun, lumabas yung ugat eh. So pagka hindi na umulan ng 2 araw, subukan na natin ng pataba. Ganda, lusog. Talagang nakuwan lang, no? May stress lang sa ulan. Ito yung sinasabi ko kanina, na malipit yung talbos niya, yung principal. Ayan o, nangunot yan. Pero nagusbong naman siya, yan, maganda. Kaya hindi naman kumbaga minor problems lang yan. Yun nga lang, maantala paglaki niya. Kasi ibig na dire-diretso, inintay pa yung usbong niya. Tapos syempre ni isa-isa namin yung puno. Tinitingnan na rin natin yung mga uod. So pinagtsatsagaan muna natin to, ibunutan ng damo at tanggalan ng sirang dahon. Yan ang ginawa, yan ang trabaho namin ngayon. At saka nagbutas sila ng poste. Mamaya pagka natapos kami dito, ibabaw na namin itatayo namin yung poste para bukas mahilahan na ng alambre ibabaw. Tignan na lang natin to kasi para hindi ganong makuha yung ampalaya natin. Baka mapaganda natin ng dire-diretso. Okay po, at ayan, tapos na kaming damo. Nalagyan na rin ng lupa yung puno niya. Ayan. So kanina sinimulan namin to, sinasabayan namin ng lagay ng bunot tapos sabay budbod. Kaya lang nung natapos si Bisaya maghukay ng pamustehan doon sa kabila, siya na yung pinaglagay ko ng lupa. Kami ni Bato
magdamo sa puno. Tapos nung nayaray kaming magdamo ni Bato, ayan, tinulungan ni Bato si Bisaya maglagay ng lupa. Okay na. So okay na po yan. Tapos na. Okay po mga katoms. At may sobra tayong punla. Ito yung palaya na pinunla natin kasama ng mga tinanim dito. So sayang kaysa masayang lang. Ito tatanim ko muna dito sa isang tudling dito. So ginilid ko na lang dito at least at tabi ng poste para matibay-tibay kahit na magkadikit yung tatlo. Ang ganda ng kwan talaga ng punla. Pero inyo dito kahapon talagang tinira namin to pang hulip. Pero naghulip ako kahapon dito. Wala pang 20 puno ang hinulipan ko. Yung iba kasi pinutol lang ng may pumutol lang kwan lang nasusohong. So tamang may ano naman niya, may puradan, kaya lang naulan nun nung tinanim namin, tapos binudburan naulan kaya nawala yung puradan yan. So madalang lang, konti lang naman yung naging hulipin dyan, namatay compare doon sa kabila. Doon sa kabila talaga grabe namatay doon, halos 20%. Dito sa tinanim natin, lipat tanim, talagang masasabi mong halos perfect siya. Kaya nga ito yung sumobra natin, tapos yung maliliit nun, ayan lumaki na. Ito tatanim ko dito kaysa masayang. Kaya yung 1,000 puno meron to. Yung sa kabila siguro wala nang 1,000 yon, yung dalawang pack. Kaya mainam pala yung tinatanim natin ng nakapunlang ganito. Tapos ang ganda pa ng tubo niya, ayan o, mapapansin niyo po. Kaya nagulat ako, sabi ko pwede pala kahit dito lang sa pinag tray ng sili. So dito itatanim ko to kahit madalang dito, para lang makakuha yung isang tudling mapuno. Ayan. Sabi sa nila sayang eh. So hapon na nga rin, alas 4 na, bago tayo magpahinga. Please na-remedyo natin yung kabilang ampalaya na yan, kasi obligado natin tabunan yung puno. Nahukay yung puno, kaya na nagkaroon siya ng hindi magandang tubo. Ayan, ganyan lang din namin tinanim to, yung iba na yan. So bubombahin ko sana ng pungguran ay ng score. Ayan na naman yung ulan. Bukas na ng mamaga. At least yung mga nabomba ko kanina hindi na ulan. Ngayon pwede na yan kahit na umulan siya. So dito mukhang wala naman na magiging hulipin dahil buhay na yung nauna nating tanim. Kaya tutundos ko na dito to kaysa masayang.
Hindi nakatagpos ng isang tudling. Halos mahigit kalahati lang. So okay na yan. Sabi ko nga kaysa masayang. Tignan nyo po yung unang tanim natin dito. Gaganda oh. Whee! Oh. Halos humahabol dun sa kabila oh. Wala pang pataba yan mga katongs. Ayan, lalagyan nila ng lupa. Hanggang kalahati lang yan. Hindi nakatagpos. Mahigit kalahati lang. Maganda yung punla. Tinanim natin, maliliit pa. Yung unahan pa ata yung kabila. Okay mga katongs, ayan, gabi na nga po. So kanina napunta ako dun sa dulo. Ang ganda ng mga talong doon, ang lalaki. Dito lang pala sa gawing sa gawin na itong maliliit. Doon halos parehas, ang lalaki. Mga ladlarang kasi ng tubig, yun. Dito doon sa gawiron ang ganda, sobra. Ayan, bukas i-spray ako ito bukas na maga-maga, pati ang palaya. Grabe naman yung talong na ito, ang bilis. So wala bang problema naman sa damo na yan at magkukan tayo dyan, i-spray muna. Mas maganda kasi ini-sprayan muna pala ng pandamo sa una, numinipis na yung damo nun, para pagka nag-grass cutter nun, pag tumubo manipis na, so kaya maganda ng mag-grass cutter. So ganun pala. Kasi pagka nag-spray tayo ng pandamo, papatay yung mga maliliit, then tutubo yun, matagal, tapos manipis na lang. So maganda ng grass cutting yung kahit tansi ang grass cutter. Grabe yung talong na ito. Wow. Ayun o, ganda na. Ay, ayun o, yan ang nagsisimulang mangitlog yan para maging shoot borer. So kaya nga bukas mag-spray tayo para ma-control natin yan. Paano mga katongs, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Muli po, shoutout kay Sir Alang Kiambao. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kay Boss GTV at kay Sir Jeff Rodjo, salamat po. At kay Sir Fernando Arce, yan. Maraming salamat kay Tito Josie Garino at Wally Waldo, yan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa lahat ng mga silent viewer natin dyan. Maraming salamat po. At hanggang dito na lang muna ang ating vlog. God bless po sa inyo lahat.